Sa harap ng mga kaso sa ICC, nakasalalay ang kaso ni Duterte sa kaligtasan ng mga saksi. Sino ang nagpoprotekta sa katotohanan sa isang pandaigdigang paglilitis? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang takdang panahon ng pandaigdigang kasong ito ay nagsimula sa investigasyon ng ICC noong 2021, pagkatapos ay ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC noong 2019 na sinundan ng paglabas ng ICC ng arrest warrant noong Marso 7, 2025 at sa wakas ang pag-aresto kay Duterte noong Marso 11, 2025. Ang paglalakbay ay sumasaklaw sa mga kontinente, mula Maynila hanggang The Hague, kung saan ang pandaigdigang hustisya ay alam mo, talagang sinusubok. Maingat na siniscreen ng Department of Justice ang mga saksi upang matiyak ang kanilang kaligtasan, umaasa sa mahigpit na pamamaraan sa ilalim ng Republic Act 9851. Ito ay isang proseso na, sa totoo lang, maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng katahimikan at hustisya. Tinutulungan namin ang 3 hanggang 4 na saksi, poprotektahan namin sila, anuman ang mangyari, sabi ng DOJ Secretary. Noong Mayo 2025, formal na nakipag-ugnayan ang ICC sa Witness Protection Program, WPP ng DOJ. Sinabi ni DOJ Secretary Remulla na tinutulungan namin ang 3 hanggang 4 na saksi, poprotektahan namin sila, anuman ang mangyari. Ang DOJ ay umaapela hindi sa muling pakikipag-ugnayan sa ICC, kundi sa Republic Act 9851, sa batas ng korporasyon na sumasaklaw sa genocide krimen laban sa sangkatauhan, mga obligasyon ng Interpol sa ilalim ng UN at pagiging miyembro ng Pilipinas. Binibigyang diin ni Remulla, ang pagbibigay ng proteksyon ay isang domestic na obligasyon, hindi isang pagbabalik ng ICC. Nagsisimula ang proteksyon sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan, pagsusuri ng panganib, pagtatasa ng banta, at may kaalamang pahintulot. Ang mga saksi ay tumatanggap ng kanlungan, suporta, at koordinasyon sa pulisya at DOJ. Ang mga ahensyang kasangkot dito ay ang DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, DFA Liaison, Interpol Manila. Ito ay isang buong pagsikap ng gobyerno na may mga natatanging pagsasapawan sa pagitan ng mga domestic na batas at internasyonal na pamamaraan. Itinatanggi ng DOJ at PNP ang pagtulong sa ICC sa pagkolekta ng ebidensya. Ngunit inamin ni Remulla na maaring may mga ikatlong partido tulad ng Interpol. Ang proseso para sa Witness Protection Program ay nagsisimula sa isang pagpapatunay ng pagkakakilanlan, pagkatapos ay lumipat sa isang pagtatasa ng banta, at sa wakas, isang security clearance. Regular na nagaganap ang mga pulong ng koordinasyon, kung saan ang Department of Justice at mga ahente ng NBI ay nagtutulungan upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa ilalim ng proteksyon. Dito, ipinapaliwanag namin kung paano gumagana ang jurisdiksyon pareho sa loob ng Pilipinas at sa internasyonal na entablado. Ito ay medyo komplikado, ngunit ang mga flowchart na ito ay talagang nakakatulong na linawin kung aling mga korte ang humahawak sa aling mga kaso at kung paano nagbabago ang mga responsibilidad depende sa sitwasyon. Kaya, tingnan natin kung ano ang maaring maging hitsura ng komunikasyon sa International Criminal Court. Karaniwan mong makikita, alam mo, mga formal na email o mga opisyal na porma na nagpapalitan. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng katumpakan at, sa totoo lang, maraming pasensya. Sa 3-4 na saksi sa programa at inaasahang dadami pa, palalakasin ng DOJ, mas maraming tahanan, mas maraming seguridad, kahandaan sa silid ng kaso. Sa isang legal na pagbabago para sa Pilipinas, ang programa ng saksi ng DOJ ay nagiging isang mahalagang bahagi. Binabalanse ang pandaigdigang hustisya sa pambansang soberanya. Itinatanggi ng DOJ at PNP ang pagtulong sa ICC sa pagkolekta ng ebidensya, ngunit inamin ni Remulla na maaaring may mga ikatlong partido tulad ng Interpol. Ngayon, pag-usapan natin si Edgar Matobato. Nasa labas na siya ng bansa. Ang kanyang paglalakbay ay dinala siya mula Mindanao hanggang sa isang lugar sa Europa. At ang kanyang kuwento ay nagpapakita kung gaano kalayo ang kailangang puntahan ng ilang saksi upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ako ay isang hitman, ngayon ako ay isang saksi. Mabilis na pinuna ng mga kaalyado ni Duterte ang International Criminal Court na nagdulot ng mainit na debate sa buong bansa. Ang bansa ay sa totoo lang, lubhang nahati, sa isang panig, mayroon kang mga taga-suporta ni Duterte,
at sa kabilang panig, mga grupo ng karapatang pantao na humihingi ng pananagutan. Kaya, ito talaga ang nagdadala sa atin sa isang malaking tanong, soberanya laban sa hustisya. Paano natin alam mo balansehin ang mga karapatan ng isang bansa sa paghahanap ng pananagutan? Ang susunod na pagdinig ng International Criminal Court ay nakatakda sa Setyembre 23, 2025. Ito ay tiyak na isang bagay na maraming tao ang malapit na susubaybayan. Sa ngayon, mayroong mga 3 o 4 na protektadong saksi at alam mo, mayroon pa ring puwang para sa mas marami na lumabas. Sa pagprotekta sa mga boses na ito, hinuhubog ng Department of Justice ang isang pamana ng pananagutan. Disclaimer: ang video na ito ay batay sa mga pampublikong tala, mga ulat ng pamamahayag at mga legal na pinagmulan. Hindi nito inaangkin ang tiyak na pagkakasala o kawalang kasalanan.